Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, GMRC Grade 5, Quarter 3, Lesson 8. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa pagbibigay galang sa oras ng kapwa bilang isang pagpapahalagang Pilipino. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Nakapagsasanay sa pagiging maagap sa pamamagitan ng pagdating ng mas maaga o pagpasa ng mga output bago ang takdang oras. A. Nakakakilala ng mga kilos o gawin ng pagbibigay galang sa oras ng kapwa. B. Naipaliliwanag na ang pagbibigay galang sa oras ng kapwa bilang isang pagpapahalagang Pilipino ay sumasalamin sa disiplinang pansarili ng lahing pinagmulan na magdudulot ng mabuting pakikipagkapwa at pagiging produktibo. C. Na ilalapat ang mga kilos o gawi ng pagbibigay galang sa oras ng kapwa. Unang araw. Balik-aral, basahin ang label sa bawat kahon. Sumulat ng tig-3 paraan kung paano magiging ligtas sa mga sakunang ito. Lindol, magtago sa ilalim ng matibay na mesa. Lumayo sa mga bintana at estante. Manatiling kalmado at sumunod sa guro. Bagyo, manatili sa loob ng bahay, makinig sa balita at babala. Ihanda ang mga gamit pang emerhensya o emergency. Sunog, huwag maglaro ng posporo o lighter. Lumabas agad at humingi ng tulong. Takpan ang ilong at bibig kung may usok. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Debate, alin ang mas mahalaga? Oras ba o pera? Basahin ang mga parirala sa hanay A, piliin ang kahulugan nito sa hanay B. Isulat ang letra ng tamang sagot, sapat lang. Sagutan natin. 1. Isa pang salita para sa panahon. Sagot, D. Oras. 2. Ang pagpapakita ng pagpapahalaga, pagkilala at mataas na pag-estima sa isang tao, institusyon o prinsipyo sa pamamagitan ng gawa o salita. Sagot, E. Paggalang. 3. Nasa oras o alisto. Sagot, C. Maagap. 4. Pagbibigay importansya. Sagot, B. Pagpapahalaga. 5. Maraming nagagawang makabuluhang gawain. Sagot, A. Produktibo. Kaugnay na paksa bilang isa, pagbibigay galang sa oras ng kapwa bilang isang pagpapahalagang Pilipino. Madalas nating sabihin ang oras na lumipas ay hindi na maibabalik, kaya nararapat lamang ang matalinong paggamit nito. Gamitin din dapat natin ang oras sa mga makabuluhan at kapaki-pakinabang na bagay o gawain. Ang oras ang nagbibigay sa atin ng disiplina upang matapos ang mga nakatakda nating gawain. Ang pagbibigay galang sa oras ng kapwa ay isang pagpapahalagang Pilipino. Hindi lamang ang sarili nating oras ang dapat nating pahalagahan. Isa rin sa paraan ng pagrespeto sa kapwa ay ang pagbibigay galang sa kanilang oras. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang gawain na kailangang gawin at matapos. Kung tayo ay nangako sa ating kapwa na may kinalaman sa oras,
ito ay dapat nating tuparin o sundin. Ang hindi natin pagtupad sa bagay na ito ay pag-aaksaya rin ng oras ng ating taong napangakuan. Ang oras na inilaan ng tao para sa atin ay huwag nating sasayangin. Ang isa sa pinakasimpleng pagbibigay galang sa oras ng kapwa ay ang pagdating sa tamang oras. Kung ang naging usapan ng inyong pagkikita ay sa ganap na 8:08 ng umaga, dapat na dumating ka sa takdang oras dahil ang oras na inilaan ng iyong kausap ay nagamit pa sana niya sa mga gawain na dapat niyang gawin. Puna ng tamang salita ang patlang upang mabuo ang pangungusap. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Narito ang mga pagpipilian: matalino, mahalaga, sarili, takdang, tapusin, disiplina, makabuluhang, sayangin, oras, pagbibigay galang. 1. Ang pagbibigay galang sa oras ng kapwa ay isang pagpapahalagang Pilipino. 2. Ang nagdaang panahon o oras ay hindi na maibabalik. 3. Huwag nating sayangin ang oras. 4. Gamitin ang oras sa mga makabuluhang gawain. 5. Ang oras ang nagbibigay sa atin ng disiplina na matapos ang mga nakatakda nating gawin. 6. Bawat isa sa atin ay may kani-kaniyang gawain na kailangang tapusin. 7. Dumating sa takdang oras. 8. Hindi lamang ang sarili nating oras ang dapat nating pahalagahan. 9. Ang oras ay mahalaga. 10. Maging matalino sa paggamit ng oras. Magbigay ng kaunting paliwanag tungkol sa kasabihan na time is gold. Ang kasabihang time is gold ay nangangahulugang mahalaga ang oras kaya hindi ito dapat sayangin. Tulad ng ginto, kapag nawala ang oras ay hindi na ito maibabalik. Dapat gamitin ang oras sa paggawa ng mabubuti at kapaki-pakinabang na gawain. Kaugnay na paksa bilang 2, mga kabutihang dulot ng pagbibigay galang sa oras ng kapwa. Lahat tayo ay may iba't ibang gawain na ginagamitan ng oras. Lahat ng ating kilos at galaw ay nakaayon sa oras. Ayon nga sa kasabihan, time is gold, kaya't hindi natin dapat sinasayang ito. Ilan sa mga gawain na pinaglaanan natin ng oras ay ang pamamahinga, pag-aaral lalo na sa mga estudyante, at ang pagtatrabaho. Bawat isa sa atin ay dapat magkaroon ng paggalang sa mga oras na ito. Kung ang isang tao ay may sakit at maingay sa labas, ano kaya ang mangyayari sa may sakit? Makapagpapahinga ba siya upang gumaling agad? Masasayang ang kanyang inilaan na oras upang makapagpahinga. Gayon din kung ang isang tao ay galing sa trabaho. Umuwi siya ng bahay upang matulog at makapagpahinga. Ngunit sa kapitbahay ay panay ang pagpapatugtog ng malakas o pagkanta. Makapagpapahinga ba ang taong ito? Mauubos na ang kanyang oras sa pagtulog at pamamahinga dahil sa ingay na ito. Ang mga tao, lalo na ang mga nanay na may kailangan pang tapusin na gawaing bahay, pagkatapos ay mayroong kakausap at hindi naman mahalaga ang ikukwento. Masasayang lang din ang kanyang oras. Gayon din ang mga kabataan na kailangang mag-aral. Kung may mga gambala sa paligid, ay masasayang ang kanilang oras na inilaan sa pag-aaral, lalo na't kung siya ay nag-aaral para sa darating nilang pagsusulit.
Kung igagalang natin ang oras ng bawat isa sa mga panahong nabanggit, lahat tayo ay magiging produktibo. Halimbawa na lamang ay ang mga nanay na may gawaing bahay na naghihintay pag-uwi. Kung wala namang importanteng sasabihin ay mainam na magbatian na lamang at huwag nang makipagkwentuhan. Pag-uwi ninyo sa bahay ay pareho pa kayong makagagawa ng mga gawaing bahay o makapagluluto para sa pamilya. Gayon din ang mga taong may sakit at kailangang magpahinga at mga taong galing sa trabaho. Kung tayo ay may mga kasamang ganito sa bahay, ay igalang natin ang oras ng kanilang pamamahinga upang makabawi sa kanilang mga gawain. Ang mga estudyante na nag-aaral para sa pagsusulit ay bigyan natin ng isang lugar na walang makakagambala sa kanila upang matandaan nilang mabuti ang kanilang mga pinag-aaralan. Ang paggalang sa oras ng kapwa ay nagpapakita rin ng pagkakaroon natin ng disiplinang pansarili. Ibig sabihin ay tayo ang may kontrol sa mga bagay na dapat nating gawin. Nakakatapos tayo ng mga gawain sa takdang oras at sa pamamagitan nito ay wala rin tayong maaabalang ibang tao. Magkakaroon din tayo ng magandang relasyon sa ating kapwa kung iginagalang natin ang kanilang oras. Maiiwasan ang mga di pagkakaunawaan dahil sa mga pangyayaring naaabala natin ang inilaang oras ng ibang tao para magawa ang isang bagay o gawain. Pinatnubayang pagsasanay, buuin ang semantic web. Sumulat ng mga gawaing nagiging resulta ng produktibong paggamit ng oras. Produktibong paggamit ng oras. Nakagagawa ng iba pang gawain na dapat tapusin. Nakapagpapasa ng mga gawain sa takdang oras. Maging maagap sa paggawa ng mga dapat ipasa upang hindi magahol sa oras. Hindi na nakikipagkwentuhan sa kaklase kung may gagawin sa klase. At nakakabawi ng pahinga upang magkaroon ng lakas para sa susunod na araw. Paglalapat at pag-uugnay bilang isang mag-aaral, gaano kahalaga sa iyo ang oras ng pag-aaral? Halimbawang sagot, bilang isang mag-aaral, mahalaga sa akin ang oras ng pag-aaral dahil dito ako natututo at nahahanda para sa aking kinabukasan. Kapag ginamit ko ng maayos ang aking oras, mas naiintindihan ko ang mga aralin at mas nagiging handa ako sa mga pagsusulit. Kaugnay na paksa bilang 3, mga kilos o gawi ng pagbibigay galang sa oras ng kapwa. May mga kilos o gawi ng pagbibigay galang sa oras ng kapwa. Ito ay pagpapakita ng paggalang sa pagbibigay respeto sa oras ng ibang tao at pagiging maagap. Narito ang ilang mga kilos na maaari nating gawin upang maipakita ang paggalang sa oras ng kapwa. 1. Dumating sa napag-usapang lugar sa takdang oras o mas maaga pa. 2. Magsabi o magbigay ng abiso kung ikaw ay mahuhuli sa usapan. 3. Kung magkakaroon naman ng pagpupulong, simulan at tapusin ito sa tamang oras. 4. Huwag magpatawag ng biglaang pagpupulong. Para naman sa mga mag-aaral, maaaring gawin ang mga sumusunod. 1. Pumasok ng maaga sa klase. 2. Ihanda ng maaga ang mga kagamitan na kailangan sa paaralan. 3. Tapusin ang mga gawain o takdang aralin na ibinigay ng guro sa itinakdang oras o araw. 4. Ipasa ang mga gawain sa itinakdang araw o oras o mas maaga pa. May mga kilos o gawin ng pagbibigay galang sa oras ng kapwa. Ito ay pagpapakita ng paggalang o pagbibigay respeto sa oras ng ibang tao at pagiging maagap. Ano ang iyong gagawin sa mga sumusunod na sitwasyon? Isulat ang iyong sagot sa patlang.
1. Mayroon kayong practice para sa inyong pangkatang gawain sa PE. Ang usapan ninyo ay papasok kayo ng 9:00 ng umaga. Ang mga kagrupo mo ay nasa paaralan na ng oras na iyon. Ikaw ay papunta pa lamang. Ano ang iyong gagawin? Sagot, ako ay magmamadali at agad pupunta sa paaralan. Hihingi ako ng paumanhin sa aking mga kagrupo at sisikaping huwag nang maulit ang mahuli. 2. Ikaw ay miyembro ng isang club sa inyong paaralan. Nagpatawag ng meeting ang inyong presidente. Lumipas na ang 10 minuto sa itinakdang simula ng pagpupulong ay hindi pa rin siya nagsisimula. Ano ang dapat niyang ginawa? Sagot, dapat ay nagsimula siya sa tamang oras. Maaari rin siyang nagpaalam o nagbigay ng abiso kung siya ay mahuhuli. 3. Mayroon kayong sunrise parade kinabukasan. Ano ang dapat mong gawin upang hindi ka mahuli rito? Sagot, matutulog ako ng maaga at ihahanda ko ang aking mga gamit sa gabi. Gigising ako ng mas maaga kinabukasan. 4. Nagbigay ng takdang aralin ang inyong guro noong Lunes. Ipapasa nyo ito sa araw ng Martes. Ano ang dapat mong gawin pag uwi ng bahay? Sagot, gagawin ko agad ang aking takdang aralin pag uwi ng bahay upang matapos ito sa tamang oras. 5. Kaarawan ng iyong kaibigan. Inimbitahan kanya na pumunta sa kanyang pagdiriwang na gaganapin sa 3:00 ng hapon. Ano ang dapat mong gawin? Sagot, darating ako sa tamang oras o mas maaga sa kaarawan ng aking kaibigan bilang paggalang sa kanyang imbitasyon. Magbigay ng 5 gawi o kilos na nagpapakita ng pagbibigay galang sa oras ng kapwa. Sagot, pumasok ng maaga sa klase. Ihanda ng maaga ang mga kagamitan na kailangan sa paaralan. Tapusin ang mga gawain o takdang aralin na ibinigay ng guro sa itinakdang oras o araw. Ipasa ang mga gawain sa itinakdang araw o oras o mas maaga pa. Dumating sa napag-usapang lugar sa takdang oras o mas maaga pa. Pabaong pagkatuto, buuin ang talata sa pamamagitan ng pagsulat ng mga nawawalang salita sa patlang. Piliin ang iyong sagot sa loob ng kahon. Narito ang mga pagpipilian. Takdang oras, maaga, mahuhuli, pagsisimula, maagap, kapwa, paggalang sa oras, pahalagahan, pagpapahalagang Pilipino, disiplinang pansarili. Sagutan natin. Ang pagbibigay galang sa oras ng kapwa ay isang pagpapahalagang Pilipino. Hindi lamang ang sarili nating oras ang dapat nating pahalagahan. May mga kabutihang dulot ang paggalang sa oras ng kapwa. Nagkakaroon tayo ng disiplinang pansarili, magandang relasyon sa kapwa at nagiging produktibo. May ilang paraan rin na maaari nating gawin upang ipakita ang pagpapahalaga sa oras ng ating kapwa. Ilan sa mga ito ay ang pagdating sa takdang oras o mas maaga, pagbibigay abiso kung ikaw ay mahuhuli sa takdang oras na napag-usapan, at pagsisimula at pagtatapos ng pulong sa itinakdang oras. Importante na tayo ay laging maging maagap sa lahat ng oras. Pagninilay sa pagkatuto, sumulat ng isang sitwasyon sa bawat kahon na nagpapakita ng iyong pagiging maagap.
Pagiging maagap, maaga akong gumigising upang hindi mahuli sa pagpasok sa paaralan. Dumadating ako sa klase bago magsimula ang aralin. Ginagawa ko agad ang aking takdang aralin pagkatapos umuwi. Maaga akong pumupunta sa practice kapag may gawain sa paaralan. At inihahanda ko na ang aking mga gamit sa gabi upang hindi magmadali kinabukasan. Isulat ang salitang maagap kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagiging maagap at hindi maagap kung hindi. 1. Nagpapasa si Alden ng kanyang takdang aralin sa araw na sinabi ng kanyang guro. Maagap. 2. Laging nahuhuli sa klase si Mark. Hindi maagap. 3. Bihirang lumiban sa klase si Loris, liban na lamang kung siya ay may sakit. Maagap. 4. Dumating sa takdang oras ng pagpupulong si Rain. Maagap. 5. Ang presidente ng klase ay biglang nagpatawag ng pagpupulong sa kanyang mga kaklase. Hindi maagap. 6. Laging nagsisimula at nagtatapos sa itinakdang oras ng pagpupulong si Binibining Lago. Maagap. 7. Gabi pa lamang ay inaayos na ni Nielsen ang kanyang mga gamit na dadalhin sa paaralan. Maagap. 8. Dahil sa sobrang init ng panahon ay inilipat sa mas maagang oras ang pasok nila Cielo. Dahil dito ay maaga na siyang natutulog sa gabi. Maagap. 9. Magkikita-kita kayong magkakaibigan sa parke para sa inyong presentasyon sa klase. Ang inyong usapan ay ika-3 ng hapon. Ngunit may di inaasahang nangyari sa inyong bahay kaya't di ka makakarating sa itinakdang oras. Nagpadala ka kaagad ng mensahe sa iyong mga kagrupo na ikaw ay mahuhuli ng dating. Sagot, maagap. 10. Sa tuwing uuwi ng bahay si Archie ay inuuna pa niya ang paglalaro sa labas imbis na unahin ang paggawa ng takdang aralin. Hindi maagap. Gawaing pantahanan o takdang aralin, gumawa ng isang talaan sa iyong kwaderno at isulat dito ang oras ng iyong pagdating sa klase. Narito ang halimbawa, oras ng klase, 6 a.m. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!